Di ba nung isang linggo, may Opo. nabanggit ako sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, Ay, opo. doon sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Gutesa ay peke. Yun nga po. Opo. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Nakabalita na ba ko ng isang tao na nameke ng notaryo? Wala pa po akong alam, Sen. Anong mapapala niya sa pamimeke ng notaryo? Dahil kumita ba siya? Ay, tsaka mura lang magpanotaryo eh. Napakasangkapan siya Oho. sa mga taong interesado na ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan palabuin. Oho. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak, yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan. Alang-alang sa katotohanan. Oo nga naman. Kawawa yung tao, nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Isinapanganib ang buhay pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at siya pa ang tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas eh. Kanya na mga kabayan, usapan po ngayon na yung berada po ni Senator Marcoleta na kung saan po meron po mangilan-gilan na miyembro po ng ating gabinete at mga politiko nagsanib puwersa para tinabagay palabuin po yung investigasyon sa flood control. Pansanin nyo mga kabayan na ngayon po ang usapin na inaano na po yung usapin na nasa ano na po, impeachment complaint. Nakakalimutan na po yung flood control mga kabayan. May mangilan-gilan daw po dyan. Hindi na po natin papangalanan mga kabayan. Dahil mga mamaya mag-iiyak-iyak na naman po. Sabi, hanapin na naman yung mga vlogger. So, ganito, ganyan, kakasuhan, ganito, ganyan. Diyan naman po magagaling yung mga yan eh. Yung mga nakaupo po sa ating sa gobyerno ngayon, diyan po magagaling. Ang manakot po, tatakutin nila para hindi po magsalita yung mga vlogger, di ba? Pag binanggit mo yung mga pangalan po nila, tago na lang po natin siya sa pangalang ano pangalan mo mga kabayan? Big John. Sa pangalang, itago na lang po tayo sa pangalang Big John mga kabayan. Namang si Big John tinabagay isa sa mga mga kabayan, nagpapalabo daw po ng investigasyon dyan po sa flood control. Isama mo na rin po dyan. Sino po? Si Sonlak. Kayo na bahala mag-decipher dyan mga kabayan. Si Big John at si Sonlak pareho daw pong pinapalabo yung investigasyon laban dyan sa flood control. Kasi daw po mukhang tatamaan po yung kanilang proponent. Sino po yung proponent? Si Des Romuald. Hirap magbanggit ng pangalan mga kabayan eh. Di ba? Yun nga po. Kasi nga, ito mga itong malalas malakot to eh. Hindi nila alam, matagal na tayong takot. Diba? Paano mo tatakutin yung matagal ng takot? Diba? Yun nga yun mga kabayan. Yun nga daw po yung issue doon. Na ito po, may mga kabinete daw po na talagang gusto na pong palabuin yung investigasyon laban kay kay Des Romuald. Kay dating speaker Des Romuald mga kabayan. At sagot niya daw po dyan, ito si Big John at si Senator Sonlak mga kabayan. Kaya po pa kayo, nang pinagtutunan po nila yung impeachment case ni VP Inday Sara. Ganun po mga kabayan, napakatindi mga kabayan. Isipin niyo po yun, nagawa po nilang i-divert yung usapan mula dyan sa flood control papunta sa impeachment case. Di ba? Ngayon, lahat ng tao nakapokus na sa impeachment case. At yung mga mga sangkot dyan sa flood control, tinabagay nakakalimutan na. Kaya nga po, nasita po sila ni Senator Marcoleta mga kabayan. Ito, panoorin po natin yung pagsita po ni Senator Marcoleta dito nga po kay Big John at kay Sonlak. Senator Marcoleta, pasok na po. Notaryo eh.
Kasi Notaryo. medyo matagal-tagal ng panahon, parang nakalimutan na natin. May update ba dito? Sen, parang, Hindi, baka yung notaryo sa Sweden sinasabi mo, hindi naman. oo nga, no? Yung notaryo sa... Ganun din pala. Dito, doon, local ano? tayo, local muna Oo, tayo. hindi, Local. dito muna tayo sa... Oo. Hindi, nung nagpanotaryo nga sa Sweden, naalala ko din yun eh. Ganun ba? Total, andito si Sen. Baka magkaroon tayo ng update kung... Doon ho kay, ano, kay Tungkol saan? Attorney Espera. Yung kay Attorney Gutesa. Yung SP, ano ba yan, ano? Espera, Oo. at saka yung judge ng Manila City Regional Trial Court, Sen. Hindi, babanggitin ko muna yung nangyari na, di ba nung isang linggo, may Opo. nabanggit ako sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, Ay, opo. doon sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Gutesa ay peke. Yun nga po. Oo. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Alam mo, napakahirap nung ganun na yung tao, isinubo niya yung sarili niya sa kapahamakan, nanganib ang buhay, pati pamilya, para lang maisa-isay niya sa pagitan ng kanyang nalalaman. At tinukoy niya si Saldico na siya ang tagakuha ng mga pera sa kickback. Opo. At lahat ng ito ay Dinideliver. idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Sabi nga natin noon, anong mapapala ng taong ito na siya'y gumawa ng ganong klaseng pagsasalaysay? Oo nga po. Wala. Sa Wala siyang pansarili, wala. mapapakinabang doon. Sabi ko nga, he has everything to lose. Pati buhay niya. Yung sinapanganib, pati kalagayan ng kanyang pamilya. Pero imbes na ang Estado ay bigyan ng pagpapahalaga yun, kung ang Estado ay talagang interesado para usigin ang talagang may kasalanan, yung may utak nito, Oho. dapat lahat ng protection. Kahit hindi humihingi. Totoo po yun. Kung ang Estado ay interesado, siya nang magkukusa na ibigay lahat ang benepisyo, lahat ng proteksyon na kakailanganin mo para sa ganun, mausig mo yung tao na gumawa ng lahat ng ito ng paglimas sa kabangbayan. Anong ginawa? Sa pagitan ng maraming kasangkapan, abay ka, peki yan. Idinimanda pa ng DOJ ng falsification. Oho. Sabi nga natin, nakabalita na ba kayo ng isang tao na nameki ng notaryo? Wala pa po akong alam, Sen. Anong mapapala niya sa pamimeki ng notaryo? Dahil kumita ba siya? Ay, tsaka mura lang magpanotaryo eh. Ngayon, dahil nga sa para lang maalis yung ganong klaseng stigma do sa tao, no? Kawawa naman. Nung Miyerkules, ipinail na ako mismo nag-file, ipinail ko yung complaint laban kay Attorney Espera. Okay. Disbarment. Opo. So, formal complaint na po ito, Formal Sen. complaint Aba, ng disbarment ito. yan ang latest. Oo. Kasi ang sinasabi niya, hindi ko naman pirma yun sabi niya. Opo. Yung kung ano man yung nakapirma doon sa notaryo ni Gutesa, hindi ko pirma yun. Oho. Ako naniniwala kung hindi niya pirma yun. Opo. Ngunit, ang pinaniniwalaan ko, pinayagan niya kung sino-sinong mga tao na gamitin ang kanyang opisina at ang parepernalya niya para lang makapag-notaryo kahit sino na lang ang pipirma. Tama. Oho. Alam mo kung anong napatunayan ko initially? Opo. Sa pagitan ng ng approval ng Supreme Court, nakakuha kami ng permiso na Oho. puntahan yung kanyang mga isinabmit na mga dokumento ng pagnonotaryo. Hindi pa lahat nakuha na namin. Opo. Nung una, ayaw kami payagan Opo. nung makita nila yung alam niyo ba sa ngayon, 44 na piraso ng dokumento. Iba-ibang pirma. Naku po. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit paano mo tingnan, Iba-iba. iba-ibang pirma. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Oho. Totoo yan. Ayun po. Hindi pa kami tapos 44 pieces na of evidence Grabe. na hindi pirma niya. Oho. Isa lamang kay Gutesa yun. Oho. Sa mga tweet, okay, hindi mo pirma yung pirma na ginawa ni Gutesa. Kanino pirma itong hinayaan mo
na Nagamitin. magnotaryo ka, Tama. ginamit ang pangalan mo, ginamit ang opisina mo, pati notarial details mo ginamit, pero maski pa paano mo tingnan, ilang tao ang pumirma nito para sa'yo. Oho. Yun ang kasalanan niya. Kasi sa notarial service law ngayon, kailangan nakaharap Abogado. yung tao at saka yung abogado. Magkaharap. Oho. Kaya nung ako ay, bago ko i-file ito, nagpanotaryo ako, pumunta ako sa GSIS building. Sa Senado, oho. Hindi, doon siya mismo, Sa sa GSIS. likuran nun. May, ano. Okay, oho, oho. So, humarap ako sa notary publiko. Opo. Kinuha niya ako ng card, pinirmahan ko lahat yung ano doon. Apo. So, nagkaharap kami ng abogado. Para sigurado na. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa judge. Yun nga, bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge, oho. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na eksaminin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga, no? Oo. Una kasi, nung nakakuha kami ng approval, Opo. nahingi lang ako ng 3 piraso sa bawat buwan. 6 na buwan ang pinag-uusapan namin, kaya 18 piraso lang inihingi Yes. ko. Okay. Pero sabi ko, hayaan mo yung aking mga staff na Tama sila naman. nang mamili ng 3 sa bawat buwan. Oo, tama. Alam mo ang Random. ginawa niya? Ako ang mamimili, sabi niya. Sabi ng judge. Oho. Ang hindi niya na nakuha doon. Kaya 3 lang ang aking ano. Latag ko 'yun eh. Opo. Ito yung patibong eh. Sinadya ko na 3 lang. Opo. Binabasa ko kung anong gagawin niya. Yung gagawin niya, parang yun ang inisip ko. Akong mamimili, sabi niya. Kasi Oo. kapag sinabi ko, pwede ba ako makakuha ng at the very least 25 to 30 copies, baka mahirapan siya eh. Oho, oho. Baka doon pa lang eh. Kaya Sige, kayo na lang. Kaya inumpian nyo na 3 lang. Sige, kayo na lang. Nung 3 lang, okay. mamimili. Ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siyang mamimili? Opo. Para sa ganun, yung 3 pinili niya ay talagang pare-parehas masisino yung- niya oo. na yung pirma ng abogada. Ayun. O ngayon nakakuha ko 44. Oho. Miski pa paano mabalig-balig ta rin, iba-ibang pirma. Sino ngayon ang pumirma dito? Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Ispera. Akala ko ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong 44, Opo. hindi mo rin pirma ito. Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng ng RTC ng Maynila? Oho. Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oho. Yung judge. Oh, Hindi niya ginampanan ang tungkulin niya. Ayun. Primero, napakasangkapan siya doon. Oho. Siya pang namili. Nung ipinilit ko doon sa Opo. nung nasa Sa plenary hearing ng debate na Senado, kami, opo, oho. nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Oho. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Pwede ba kaming humiling kako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman. Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako. Oho, oho. O de sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Pinapunta niyo ang tao niyo. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga ang So pirma. kagaya ng ginawa niya kay Espera, apat na dokumento, ganun din ang ginawa. So sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peki lahat yung 44 na Peki yun. lahat yun. Oh, yun ang lalabas Dapat doon. usigin din lahat yung mga tao nagpa-notaryo sa kanya. Oho. O bakit hindi ngayon ginawa ng judge ang tungkulin niya? Nako. Pangalawa, gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion. Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga taong gumamit ng kanyang dokumento, Ayun. Nako. ay liable. Damay lahat yun. O, di pati ako damay. Dahil ginamit ko sa ano eh. Oh, sa hearing niya po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa, paano mo kagad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanyang sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Oh. Dapat sana humarap muna ako sa kanya. Oo. Para nakapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako, napakasangkapan siya Oho. sa mga taong interesado na ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan palabuin. Oho. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak
yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan. Hindi akalain ni Espera at saka ni Judge yung ganitong Okay, pangyayari. wala na akong magagawa. Di ba? Basta ako kung ano yung tama, yun ang tama. Ayun. Yan, sagutin nila yun. Oho. So, disbarment po kay Espera, yung kay Judge po naman ay Administratively. administrative, ano? Oho. Oh, sa Supreme Court yun. Supreme Court. Yung kay Espera sa IBP. IBP. Oho. Kasi yun ang tumatalakay sa disbarment. Ano? At tatayo ako talaga. Kasi ako nag-complain eh. Oho. Maghaharap kami. Nako. Dapat ay... Alang-alang sa katotohanan. Oo nga naman. Kawawa yung tao. Nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Isinapanganib ang buhay. Pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at siya pa ang tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas eh. Alam ko, kontrolado siya ngayon kaya hindi makalabas. Nako. Ang balita ko, di ba, isasabihin na po siya sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon eh. Paano mo isasabi na yung taong alam mo kung naran pero kinukontrol mo, ayaw mo siya lumabas? Ganon. Di ba sabi nung nakaraan, kasama po siya sa dapat isabihin na kasi nga, para bagang Ang ini-stop dapat mong isabi na yung mga taong malalaki. Yung mga isda na malalaki. Di ba? Oo. Yun na nga. Oo. Sino ba yung isdang malalaki? Bisugo. Yung mga tinuro ho Oh. ni Saldi. Sino man tinuro ni Gutesa? Si Saldi ko. Oh, tapos binanggit niya yung pangalang Mark Texay at saka yung John Paul Estrada. Oh, pagkatapos nagkaroon ng isang buwan na pagkatagal-tagal, nag-resign ng chairman. Anong ibig sabihin nun? Binigyan ng oportunidad na itong dalawang binanggit pa niya, makaalis na ng bansa. Wala na. At yung iba naman, ay tinago na yung mga pera at siguro kung saan na pinagdada. Kaya ganun eh, ang tagal-tagal eh. Oo nga. In the meantime, ang mga tao, disgusted, tormented, di ba? Oo. Wala eh. Naghihintay na wala, pero galit ang tao. Totoo po. Hanggang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report.